Kaya hindi natin pa iningin sa Diyos na uminto ang ulan, kundi lumakas pa. Parang tumubo ang mga damo, tumubo ang mga puno, tumubo ang palay, at sana tumubo pati ang aking buhok. Para lang lahat ng mga kalbo dito may pag-asa. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Natutuwa ko na nandito kayong lahat kahit umuulan. Malakas ang panantayan ng mga El Shaddai dito sa loob ng simbahan. At lalo pa ng mga nasa labas. Totoo ang sinabi nila, mga brother ng kapatid ng El Shaddai, ay nagsisimba kahit kailan. Rain or shine. Umulan man at o umaraw. Puriin natin si Yahweh El Shaddai. Kasi napansin ko, sa ibang simbahan, punong-puno ang simbahan sa Tag-Araw. Pero kakaunti nagsisimba tag-ulam. Siyempre, takot sa bagyo, takot sa lindol, takot sa tsunami. Sila hindi tunay na Katoliko. Kundi katol, pampatay ng lamok. Ang tunay na Katoliko, hindi takot sa bagyo, sa typhoon, sa tsunami, di po ba? At saka, ang bawal patak ng ulan ay isang biyaya ng Diyos. Kaya hindi natin pa iningin sa Diyos na uminto ang ulan, kundi lumakas pa. Pagkatapos ng misa. Basta walang angin. Parang tumubo ang mga damo, tumubo ang mga puno, tumubo ang palay, at sana tumubo pati ang aking buhok. Para lang lahat ng mga kalbo dito may pag-asa. Sa mabuting balita natin ngayon, tinanong si Jesus ng isang abogado, isang lawyer. Ingat po tayo sa mga lawyer. Lagi sila nagtatanong ng mga nakakalitong tanong. May lawyers ba dito? Hindi lahat. 99%. Ang tanong ng lawyer, Jesus, anong dapat kong gawin upang magligtas? Sumagot si Jesus, maali mo ang inyong Diyos ng buong puso at inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Ito'ng dapat gawin. Mga kapatid, gusto ba maligtas? Anong dapat gawin? Mahalin nating ang ng buong at ang ating kapwa gaya ng inyong. Hindi na pwede pag-iwalain ang pagmamahal sa Diyos sa pagmamahal sa kapwa. Katulad ng dalawang kaoy ng krus. Tingnan natin ang krus ni Jesus. May dalawang kaoy. Vertical at horizontal. Ang vertical na kaoy ay simbolo ng pagmamahal sa Diyos. Siyempre, nasaan ang Diyos? Nasa langit. Kaya, pag sabi ko, sa ngalan ng Ama, siyempre, yon ang pagmamahal sa Diyos. Ang kaoy na horizontal, simbolo ng pagmamahal sa kapwa. Dahil siya ay nasa tabi natin. Tuwing gumagawa natin ang tanda ng krus, tayo nang nangako na mamahin natin ng Diyos ng buong puso at ang ating kapwa gaya ng inyong sarili. Pero mapera ang paglingkod sa templo. Meron ba tayo ganitong klase ng pari ngayon? Nako, pari ako. Maraming pari ba dito? Ako lang? Pero mga kapatid, kung ang katabi ninyo, ang kaaway ninyo, kanan at kaliwa, imagine, bandang kanan kalaban mo, kaliwa ang biyenan mo. Parang si Kristo na ipinago sa krus sa gitna ng dalawang kriminal. Huwag ninyong bilisan ang tanda ng krus. Kasi napansin ko ng isa, no? Nandyan, tapos nandito ang kaaway niya, nandito ang ibang kaso niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bawal masuntok at masiko. Muli nagtanong ang abogado, sino ang aking kapwa? Sumagot si Jesus sa pamagitan ng talinghaga ng mabuting Samaritano. Ang hindi taga-Samar, kundi taga-Samaria. Anyway, may isang lalaki na nalakbay mula sa Jerusalem patungong Jericho. Importante ito, sa Jerusalem sa taas, Jericho sa baba. Ito isang matarik at pababa na dahan, 24 kilometers. Halimbawa, from Baguio hanggang Agoo. Alam ba niyo na saan ang Agoo?
noon na nagkaroon ng peke na apparition ni Mama Mary. Ayan. So, mula sa Jerusalem patungon Jericho. Tapos biglang nag-old up ang lalaki. Kasi doon maraming old upper. Alam ba ninyo kung bakit? Kasi doon, wala pa si Duterte. Sa ngayon, wala na. Mga old upper, ingat kayong lahat. Biglang nang-hold up ng lalaki, kinuha nila ang kanilang pera, asno, pati damit, pati underwear. Kawawa talaga ang lalaki nito. Ay siya'y binugbog hanggang siya ay naging duguan. Pagkatapos may 3 tao na dumaan. Isang pari, isang levita, at isang Samaritano. Ilang tao na dumadahan? Tingnan natin ang kanilang ginawa. Una, ang pari. Nakasulat na ang pari ay bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho. Ibig sabihin, katatapos lamang ng kanyang ministeryo sa templo at pabalik sa kanyang bahay sa Jericho. Ang mga pari noon ay naghahali ng mga ayop at insenso sa dambana ng templo ng Jerusalem. Hindi uminto ang pari para tulungan ang biktima ng old upper, kundi lumipat sa kabilang dahanan. Kasi takot siya sa dugo. Bakit? Ayon sa batas ng mga pari, noon, kapag siya ay naawakan ng dugo, sila ay magiging marumi at hindi makapaglingkod sa templo sa loob ng 7 araw. Para sa kanya, mas importante ang paglilingkod sa templo kaysa ang paglilingkod sa kapwa-tao. Dahil magastos panlingkuran ang kapwa, pero mapera ang paglingkod sa templo. Meron ba tayo ganitong klase ng pari ngayon? Nako, pari ako. Maraming pari ba dito? Ako lang. Parati siyang available sa binyag, kasal at libing. Bakit? May stipend na, may pagkain pa. Meron ba tayo sa Pinas na pari na mahilig sa stipend and hindi sa kabutihan ng kapwa-tao at ng mga parishioner? Aminin natin. Karamihan sa mga pari ay mabubuti, makadiyos at makatao. Pero ang iba naman ay makapera. Paano mo malalaman kung ang makadiyos o makapera ang pari ninyo? Iba tayong lahat galing sa iba't ibang parokya, no? Gusto kong malaman kung ang pari ko ay makapera o makadiyos. Simple yan. Itong secret. Huwag mong sabihin sa iba. Itong secret. Bukas, pumunta kayo sa parish office at mag-request ng kumpisal. Sabi nyo, ma'am, gusto ko sana magkumpisal. Kung ang pari ninyo ay parating available for confession, siya ang isang mabuting pari. Kung ang pari hindi available for confession, parati ang kanyang palusot ay pagod, may lakad, may traffic, siya hindi mabuting pari. Makapera yun. Bakit? Kasi pagdating sa kumpisal, walang stipend. Oo naman So, ang pari na hindi available sa kumpisal, dahil walang stipend. Pero parati siyang available sa binyag, kasal at libing. Bakit? May stipend na, may pagkain pa. Sino-sino mga mabubuting pari? Si Saint Dom Bosco, yun ang founder ng mga Salesian. Buong buhay, tinuruan niya mga batang kalye, Saint Dom Bosco. Si Saint Camillus de Lendis, founder ng mga Camillians, buong buhay niya inalagahan ng mga may sakit na mahirap. Si Saint Padre Pio, kilala niyo si Saint Padre Pio, nagpapakumpisa 12 oras kada araw. 12
oras kada araw. Mga ito ang mga mabait na pari. At ngayon, ipadalangin natin sa Panginoon na magkaroon pa ng maraming mabubuting pari sa simbahan. Amen? Karamihan mabait, pero ilan, hindi ko alam. Lahat ng mga naglilingkod sa simbahan, yun ang bagong Levita. Halimbawa, Mother Butler, altar boys, lector, commentator, extraordinary minister of Holy Communion, Knights of Columbus, ushers, pushers. Ay, walang pusher. Sorry. Pangalawang lalaki, Levita. Matapos ng ilang minuto, isang Levita papaakyat mula sa Jericho patungong Jerusalem. Ibig sabihin, siya ay maglilingkod sa templo. Ang mga Levita ay miyembro ng tribo ng Levi, nakatalaga sila upang maglingkod sa templo, lalo-lalo sa pagkanta o choir natin. Kayo mga bagong Levita ngayon. Katulad ng pari, siya ay lumipat sa kabilang dahanan para hindi siya madungisan ng dugo at hindi makapagbawal sa paglilingkod sa loob ng 7 araw. Mas importante para sa kanya ang paglilingkod sa templo kaysa ang paglilingkod sa kapwa. Sino-sino ngayon ang mga bagong Levita sa simbahan nating Katoliko? Una sa lahat, mga Levita ay mabait. Karamihan mabait, pero ilan, hindi ko alam. Lahat ng mga naglilingkod sa simbahan, yun ang bagong Levita. Halimbawa, Mother Butler, altar boys, lector, commentator, extraordinary minister of Holy Communion, Knights of Columbus, ushers, pushers. Ay, walang pusher. Sorry. Catholic Women Leagues, taga mga miyembro ng iba't ibang organization like Life in the Spirit Seminar, PREX, Couple for Christ, at higit sa lahat, Yahweh El Shaddai. Amen? Lahat ng association and organization at movement ay mabubuti. Lahat. Bakit? Bilang karisma ng Espiritu Santo. So, huwag sanang sabihin, ang movement ito ay masama. Ito ay masama. Ang movement, okay. Pero paminsan, ilang miyembro ay hindi makadiyos, kundi makasarili. Paano natin malalaman kung sino ang makadiyos at kung sino makasarili sa mga bagong Levita natin ngayon? Simple yan. Itong secret. Ang mga makasarili na Levita, may oras para sa simbahan upang ipakita sa iba na sila ay mabait, ay makadiyos. Pero walang oras para mga batang kalye, walang oras para sa mga sakit, at walang oras sa mga maiirap. Isang Pasko, isang grupo ng mga Women of Jerusalem, church worker, ng isang simbahan dito sa Parañaque, nagsimba sa Parañaque City J. Tuwing Pasko, nagmisa ko sa Parañaque City J. Makikita tayo sa Parañaque City J. Bilang benefactor, hindi bilang bilanggo. At may dalang regalo para sa mga bilanggo. Pagkatapos ng misa, sinabihan ko sila na ipamigay ng mga regalo sa mga bilanggo. Ngunit sabi nila, wait na lang, Father. Sabi ko, wait, bakit? Tapos na misa. Pasko na, bigay na. Father, wait, bakit wala pang cameraman ng dyaryo? Sinabi ko, yan ang tunay ng dahilan kung nandito kayo ngayon. Hindi para tulungan ang mga preso, kundi para mailagay ang inyong mukha sa dyaryo bukas. Sana lumabas talaga ang inyong pangalan sa dyaryo bukas, doong sa abituaryo ng mga patay. Nandito ang ngipin, nandito ang puso, ang layo ang ngipin sa puso, para magkaroon ng heart attack. Gumaling na ang ngipin niya, Father, pero nang nakita niya ng hospital bill na mataas, na heart attack bigla. Pangatlong lalaki, isang Samaritano na taga Samaria. Galit ang mga Hudyo sa mga Samaritano dahil sila ay hindi purong Hudyo, kundi anak ng mga dayuhan. Lumapit siya sa biktima at pinaglingkuran niya ito. Nilagay ng langis at ala ng kanyang sugat at dinala niya ang may sakit sa otel. Gusto kong malaman ngayon, bakit dinala sa otel at hindi sa ospital?
Di ba kung may sakit, sa ospital, hindi sa hotel? Kasi noon, ang mga ospital, mahal na mahal. Mas mura sa hotel. Kaya dumiretso sa hotel. May isang kaibigan na confined sa isang hospital sa basta, somewhere there in the south, I don't want to say the name. Dahil may sakit ang kanyang ngipin, na-confine siya. Pagkalito ang ilang araw, nakita ko ang kanyang asawa at tinanong ko tungkol dito. Patay na po ang aking asawa, sagot ng babae. Sabi ko, paano yun? Heart attack. Sabi ko, paano heart attack? Nandito ang ngipin, nandito ang puso, ang layo ang ngipin sa puso. Para magkaroon ng heart attack. Gumaling na ang ngipin niya, Father. Pero nang nakita niya ng hospital bill na mataas, na heart attack bigla. Ayan ang dahilan kung bakit dinala ng Samaritano may sakit sa hotel at hindi sa hospital. Sino-sino mga mabuting Samaritano ngayon? Meron ko isang tita, si Tita Ida, ang kanyang asawa, talaga mataba. Parang elepante. Mabait, pero super taba. At not confined, he was bedridden sa bahay. Ang kanilang apartment was 10th floor. At noong wala pang elevator. So sa loob ng 3 taon, ang tita ko hindi nagsimba. Kasi siyempre nagpalingkuran ang kanyang asawa sa loob ng bahay. Walang elevator. Tapos isang araw, isang pare ay napunta sa bahay nila. At sabi ng tita ko, Father, I want to confess, bakit hindi ko nagsimba ng 3 taon na dahil sa aking asawa. Tapos sabi ni Father, itong asawa niyo, ilang kilos? Mga 200 kilograms. Sabi ng pare, hindi na kailangan pumunta sa simbahan dahil meron ka dito sa loob ng bahay, hindi simbahan lamang, kundi isang katedral. Sa wakas, anong dapat natin gawin kapag nakikita tayo ng kapatid na nangangailangan? Halimbawa sa labas, nakikita nyo, kayo may payo na maganda, malaki pa, tingnan nyo, makulay pa. Tapos ang katabi ninyo, walang payon. Umulan, magkasakit. Are you willing to give your umbrella to your neighbor? Kung yes, kayo tunay na Kristiyanong Katoliko. Kayong tunay na mabuting Samaritano. Lilipat na tayo sa kabilang dahanan, katulad ng masamang pari at levita, o tutulungan natin siya, katulad ng mabuting Samaritano. Gaya ng sinabi ni Jesus, umayo ka at gayon din ang gawin mo. Purihin natin si Yahweh El Shaddai.